Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Mania. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na itong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Lunes na naman, maraming mga challenges sa buhay, no? Maraming stress, overwhelming, at kung ano-ano pang mga pinoproblema ng tao at kung ano-ano pa mga iniisip natin. Pero sa kabila na niyan, no, dapat na paggising mo o pagdilat ng iyong mga mata ay nalaman mong humihinga ka pa, di ba? Buhay ka pa, gumagalaw ka pa, ay napakalaking blessing na po yan para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi sa Deuteronomio chapter 2 verse 7, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng iyong ginagawa at hindi niya kayo hinihiwalayan sa inyong paglalakbay sa disyerto. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. So, yung pong Bible verse na yan na sinasabi niya Moises, no, sa kanyang sulat, ay tungkol ito sa mga Israelita nung panahon na mula sa Ehipto, di ba? Tinanggal sila doon, tapos pupunta sa Promised Land o ang Israel, di ba? Pero sa gitna ng disyerto, na alam naman po natin nung panahon na yon, pag sinabi mong disyerto, wala ka talagang mabibili. Walang pagkain, di ba? Walang 7-Eleven, walang Jollibee, walang SM o kung ano-ano pa mang establishment, mga negosyo, no, na pwede mong pagbilan ng iyong pagkain. Pero wala po yun. Panahon na yun. Kung ma-imagine natin, siyempre, di ba, o hindi pa develop ang mundo nun. Ang hirap siguro, di ba? Tapos wala lahat. Pero yun na nga, sa kabila nung yun, ay hindi sila nakulang. Araw-araw pinapadalan sila ng mana o yung natawag na mana o yung pagkain o tinapay, no? Para may makain sila araw-araw. So imaginein mo kasi 2 million halos po yun ang populasyon na pumunta ng Israel, na mga Israelita na galing ng Ehipto. So kung po sa ihambing natin sa panahon natin to, parang silaki po, mas dami ng populasyon dito sa Maynila. Halos 2 million po. Pinapakain po ng ating Diyos sa mga nasa langit. Hindi sila pinababayaan noong panahon na yun, di ba? Napakahirap yun. 2 milyong bibig po. At ang iba doon matitigas pa ang mundo. Kaya sabi ng Diyos na ating nasa langit, among nasa langit, ang sabi niya, kumuha lang kayo ng mana o pagkain o tinapay na good for 1 day lang. Kasi pagka sinobrahan nyo yan, mabubulok lang yan. Bukas, magpapadala ulit ako. Subalit yung mga iba, no, hindi sila naniniwala. Sa kabila ng kasama sila naglalakbay papuntang disyerto, mayroong kumuha ng pang 2 araw, may kumuha ng pang 3 araw, may kumuha ng pang 7 araw. So, naniniguro sila, baka mamaya hindi naman pala magpadala si Lord, no? Makalimutan nyo, wala silang makakain. Kaya talagang ganda nangyayari. Parang sa buhay po natin sa panahon natin ngayon, kung hindi ka naniniwala sa Diyos at wala kang relasyon sa Diyos, talagang matatakot ka na hindi ka bibigyan ng pagkain bukas, sa makalawa, sa isang linggo, o sa isang buwan. Di ba? Pero kung kakapit ka po, alam natin, no, na ang Panginoong Yesus hindi tayo papabayaan. Basta manampalataya tayo at meron tayong relasyon sa Kanya. Meron kasi mga tao na walang relasyon sa Diyos na sariling diskarte lang. Hindi, kaya ko na to. Gagawin nila ang gusto nila kahit na illegal pa. Hahanap sila ng mas maraming pera kahit ang iba sa kanila mayaman na. Magbebenta pa ng mga droga, sasali pa sa mga sindikato, mangi-scam pa o kung ano-ano pa. Ginagawa nila yung gusto nila dahil wala nga silang tiwala o wala silang takot sa Diyos. Kaya tayo may mga relasyon sa Diyos. Maniwala po tayo at lalo tayo natin pagkatiwalaan at panghawakan ang kanyang mga salita na hindi wag na natin problemahin
yung susunod pang araw dahil ibibigay at bibigay niya. Siyempre, samahan natin ng pagsisikap. Hindi naman pwede nakatungangalag tayo, darating yung grasya. Hindi po. Sasamahan tayo, kagaya ng ginawa sa Israelita. Sinamahan ng Diyos. Hanggang ngayon, ganun po ang ating Diyos. Kaya hindi siya magbabago. Kaya yan po ang ating laging ilagay sa ating puso't isipan, na kahit na anumang mangyari sa ating buhay, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Nandyan si Lord. Sasamahan tayo na kahit na gaano katagal ang paglalakbay natin sa disyerto o paglalakbay natin sa ating pang-araw-araw na buhay, basta wag lang po tayo makalimot. Lagi tayong magdasal, magsimba, tumulong, at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Yan po ang mga panuntunin para paglingkuran ang ating Panginoong Yesus, na hindi tayo pababayaan anumang mangyari. At dyan patunay lang po sa mga Israelita na 2 milyon silang pinapakain sa gitna ng disyerto. Ganun din po tayo. Wala man tayo sa disyerto, hindi naman nagbabago ang Diyos. Patuloy niya tayong kakalingain, iingatan at hindi pababayaan. Basta gawin lang po natin ang part natin. Kaya nga may kasabihan, tayo mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa ating vlog, may problema sa financial, kalusugan, at pamilya, ipagkatiwala mo yun sa Diyos. Hindi kanya pababayaan. So tayo po manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, na malubhan po ang karamdaman. At lahat po na may karamdaman sa oras na ito, iyong pagaling. Ipuhin niyo po ang yung kamay na mapagpagaling. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nawawalan po ng tiwala sa inyo, Lord. Nawawalan ng pananampalataya. Nawawalan po ng pag-asa. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba at magtiwala sa inyo, at lalo pang lumalim ang kanilang pananampalataya. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasisirang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya sa maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang mga kailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.